Welcome to Donmar TV News Channel. Ito yung problema sa West Philippine Sea, no? Talagang hanggang ngayon ay mukhang nagmamatigas, no? At nandiyan pa rin yung mga Chinese ships, no, ng China diyan po sa Julian Felipe Reef. Bagamat meron ng matigas na pahayag si Defense Secretary Delfin Lorenzana. So ano nakikita niyo, ma'am, na pwedeng solusyon dito? Ako ka, Eli, nasa leadership natin yan kung gaano niya paninindigan yung ating soberanya. Ako kahit parang source of comfort sa akin na nagbigay ng strong statement si Secretary Lorenzana. Kasi para sa akin, pagpapakita na hindi natin i-give up yung ating sovereignty. Actually, kahit ang DFA ka, Eli, last week pa, nagpadala na ng diplomatic protest. Yung sa akin lang, mas na-bother ako ka, Eli, dun sa statement ni Secretary Roque. Parang sinabi niya na non-issue naman. Parang sinabi niya na non-issue naman kasi hindi klaro sa akin ka, Eli, kung nagbumisita ba yung Chinese ambassador kay Presidente during his birthday. Parang ganun yung kwento eh. Hindi ko alam kung ano yung accurate na kwento. At inassure daw si Presidente na parang mga Chinese fishing vessel yon na parang nagsisik lang ng cover dahil masama yung panahon. Pero pag bumuti yung panahon, aalis din. So, non-issue. Hindi ko alam kung ano yung tunay na sinabi, hindi ko alam kung ano yung tunay na kwento, pero nakita ko lang yung sinabi ni Secretary Roque. At iba yung sinasabi ka, Eli, ni Secretary Lorenzana. At tingin ko si Secretary Lorenzana, hindi ito magbibigay ng ganyang statement kung wala siyang basehan. May mga members ng media na naglabas ng footage, naglabas ng video, na sumama sila sa isang parang assessment. Sumama sila sa isang military plane na inassess yung lugar. Parang sinasabi nila siyempre hindi ko nakita, pero yung sinasabi ng mga nakakita, definitely hindi yon fishing vessels. At sinasabi ni Secretary Lorenzana, kahit pa sabihin natin na fishing vessels yun, okay na yung panahon. Okay na yung panahon ngayon at umalis na kayo. Pero sa akin ka, Eli, napakahalaga ng ating sovereignty. Hindi ito ipinagpapalit sa kahit anong consideration kasi ito ay hindi lang para sa atin na nandito ngayon, pero para to sa mga susunod na henerasyon sa atin. So mahalaga kung paano a-action yung leadership. Mahalaga yung paano niya ipapakita na ipaglalaban niya tayo. Kaya sabi ko nga, yung statement ni Secretary Lorenzana, source of comfort, kahit yung diplomatic protest, kasi pagpapakita na hindi magpapabaya. Pero sa akin lang ka, Eli, titingnan natin kung paano ito magpo-progress, titingnan natin kung paano tayo magre-react habang nagpo-progress ito. Pero sa atin, hindi gusto sabihin na maliit na bansa tayo at hindi tayo mayaman ay hindi natin kayang ipagtanggol yung sa sarili natin. Hindi tayo nakikipag-away, pero pinakapunto lang kung ano yung atin, ipagtanggol natin. Kasi yung sinasabi ka, Eli, itong lugar na to ay bahagi ng EEZ natin. Dahil bahagi siya ng EEZ natin, karapatan ng ating mga mangingisda na mag-fish doon, gamitin yung resources doon. Walang karapatan yung ibang bansa na mag-set up ng mga military installations doon. At yung sinasabi ng mga nakakita, ang assessment nila, parang mga military vessels ng China yung nandun. Hindi natin alam kung totoo. Pero yung sa atin, sana mag-act accordingly yung ating national government kasi napakahalaga ng issue na to. Well, I can forgive Robredo. Every time she opens her mouth, talagang when she forgets that she's a lawyer, and being a lawyer, she should know that the Constitution says that that is my function. It is not their function. At kung anong gusto kong sabihin para sa aking bayan, may purpose yan. Hindi kasi nila alam. Na alam ko noon na meron tayong binili na armas sa Amerika, it took them years to deliver.
practically using the money, our money, for so many years, then delivering the bago lang itong mga armas na dumadating. And second, itong Congress ng United States, magbili tayo ng helicopter, they denied because they say that we cannot use it against, well anyway, ayaw nila tayong pabigyan. Yan ang hindi alam kasi ng itong, I don't know, I don't if it's pretended ignorance kay Lacson, but itong kay Robredo, sabi ko nga, ma'am, kung ikaw ang presidente, hindi mo alam ang trabaho mo, huwag ka na lang dapat alam mo yan, abogado ka, that you should not be opening your mouth while we are negotiating because maraming kasalanan ang Amerika sa atin. Ang pagkaalam mo lang kasi, napunta ka ng Amerika, nagsalita ka doon, you were treated with almost as a royalty. Tapos ito ang nangyari ngayon, kakampi ka na walang rason. Ma'am, alam mo ba ma'am, as a president, do you know that there are so many depots, depots, maraming mga armas dito na nakalagay sa Pilipinas ang Amerika. And do you know that they are slowly converting Subic into an American base? Yan ang hindi mo alam at hindi, wala ka sigurong alam. Kaya huwag kang mag-alam, huwag kang magsalita. These are the things that are known to us because I have the reports and I have also the assessments given to me by the Armed Forces of the Philippines. At sinasabi nila kung ano talaga, what's the deal? Anong binigay ng Amerikano? Gawain lang tayong outpost, tapos mag-pro-American ka. Pagputok, ang unang siguro, tanungin kita, kung magsagot ka ngayon, ang unang matamaan kung magkagera ang Amerikano pati Philippines? Alam mo? Kung hindi mo alam, sabihin ko sa iyo, the meltdown will start in Palawan. It's the province that's facing the Spratly and everything there. Kaya hindi mo lang alam, in a worst case scenario, kung may isang gago dyan na magpaputok ng isang rocket, gulo na yan. And the Philippines invariably would be drawn into the vortex of a conflict that is called war.